Kasama na po natin ang spokesperson ng National Council on Disability Affairs, walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Ninya. And good morning, Sir Migs. And Morning, good morning sir. sa lahat po. Morning, sir. Opo, at may good news po tayo para sa ating mga PWD dito nga po sa rollout ng Unified PWD IDs. Can you tell us more about this, Attorney Walter? Yes po. So last Monday, October 13, nag-start po tayo dun sa ating regional rollouts. So sabay-sabay po, supposedly in Mindanao kasi nga nagka-lindol, so na-postpone sila. But Luzon, Visayas, Mindanao sana sabay-sabay mag-launch ng rollouts ng Persons with Disability Unified Persons with Disability ID system. Na ano po yung nangyayari dito? Because of the emergency with the fake IDs, I think from the couple of months until last year, lumabas po yung news na mayroon tayong parang billion-billion na lumalabas sa purse ng government because of the usage of fake IDs. Now, to answer that, our good secretary and the DSWD and the NCDA nakapag-formulate po na magkaroon ng Unified ID na Persons with Disability ID system. Now, it's a digital ID system wherein ang naging problem kasi kaya dumadami yung peke at at the same time yung mga stakeholders natin hindi po parang hindi nabibigyan ng discounts yung ating mga persons with disabilities sa kanilang IDs kasi yung especially with the non-apparent kasi yung verification wala tayo nun. So ngayon po because of this unified IDs natin nga na digital IDs, pwede na po siyang i-verify 24/7 kasi merong digital ID po na verifiable with a very unique QR code system natin. Sir, digital ID, paano po? Ako po ba mag-online, mag-apply ako noon? Or yung LGU na ang bahala mag-merge nung data ko, information ko sa digital cloud? Paano po, sir? Very good question, sir. Meron po kasi tayong tinatawag na Philippine Registry for Persons with Disabilities. Yun yung ginagamit natin to know how many persons with disability being issued with an identification cards. So nasa roughly mga 2.4 million yan ngayon. So yung IDs na po yun, continue pa rin yun, nagdadagdag. But yung Unified ID natin po, nangihingi din po tayo ng bagong input dito. Although it may sound na parang the same siya na mga fields, but it's one way also of cleansing our system. Kasi yung sa 2.4 po, meron din mga challenges din dun sa PRPWD natin. So gusto natin na talaga, fresh start yung Unified ID natin na ibibigay for our persons with disabilities. Okay. Kasi sa ngayon po, ang PWD ID tulad dun sa mga seniors, Yes po. you get it sa LGU. Tama po. Ang issuer din naman po is still the LGUs, yung local chief executives natin through our Persons with Disability Affairs offices. So Na doon pa nasa rin sila LGU, mag-a-apply. opo. Yes po. Doon pa rin po mag-a-apply, tapos ibibigay sa inyo para unified. Paano po yun? Ganito po, yung rollouts natin, it's actually parang implementation training para sa ating mga PDAOs and their ITs. Yung mga yung mga encoders nila, they will be taught how to use the system. So nagdala na rin sila ng mga applications na para i-input namin doon sa system. And now tinuturuan sila para pagdating nila sa kanilang mga LGUs po, mag-start na sila mag-upload. Okay. So, digital na ang PWD ID ngayon. Yes po, yung ginawa natin na unified PWD ID system is a digital ID po. Okay. Paano po yung meron na silang mga physical PWD ID? As of the moment po, status ko that they can still use yung mga IDs na issued nila. But with respect to verification, because we're addressing the emergency, kung kailangan na i-verify yung mga IDs ng ating mga persons with disability, they could verify through the digital ID, yung Unified Persons with Disability Identification Cards natin. So ngayon, sir, kapag sinabi digital ID, saan siya dapat lumabas? Usually, sir, pag nag-a-apply, downloadable yung parang ID nila. Opo. Pwede nila i-save po sa kanilang mga cellphones or mga sabihin natin mga tablets nila, mga ganon. Pwede pong ganon. Okay. And then, if wala po, they could opt to print it out on I think it's an A4
na na pwedeng i-print nila. But still, as of the moment, nagagamit pa rin naman yung kanilang mga IDs po. So kasi minsan sa restaurant, 'di ba, pag kumain ka doon, laki yung sign no to fake PWD ID, 'di ba? And then wala silang way to verify. Kunyari, nag-present ka ng ID or PWD ID. Wala whether they trust you or not. Minsan titingnan ka, nagkakaroon pa ng discrimination. Sabihin, wala ka namang mukha kang walang physical Non-apparent. disability. Oo. Pero may ibang disability that hindi mo nakikita. Baka malabo ang mata, baka hindi makarinig. Di ba? And other things, no? So at least ito po, ang sinasabi nyo, na-verify nila through this system. Yes Tama po. Yes po, Kung tama po. fake or hindi itong ID ng taong to. Yes po. Kasi before, they were trying to use the Philippine Registry for Persons with Disability. Yun nga po yung nasa mga 2.4 million na inisyuhan na ng Persons with Disability Identification Cards. But the system is not really for verification. The system is for programs and services for health. Parang it's a system with NCDA and DOH na parang titignan mo yung demographics, how many persons with disability are there having these kinds of disabilities, para po makapag-create ang government through the, sabihin natin si DOH, ng mga programs for persons with disabilities regarding health. So, ang ginawa po kasi, parang yung iba, ginawa na siya parang, eto yung system na parang for verifier, but it's not really for verification. Now, we have now the system for verification, which is the Unified Persons with Disability Identification System. Okay. Does it have all the 2.4 million PWDs po? Andun lahat. I mean, naka-encode na. Po Actually ba? po, Or dapat they have ma-encode to lahat? encode it back again po doon. So it's in the process. It's in the process po. Opo. So, what we're advising the LGUs as of the moment po is to have their magpa-parallel sila. They still issue the IDs kasi syempre, need ng ating persons with disability para maka-avail sila ng discounts. But still, kailangan din nilang i-encode dito sa unified IDs natin para verifiable yung mga IDs na in-issue nila. Yung mga establishments, sir, na magve-verify, alam din ba nila, sir, or saan nila dapat i-verify? Kasi meron tayong mga QR codes na, sir. And then, yung mga QR codes na yon, pag na-scan nila yon, pupunta yun sa portal. Opo. Yung portal po is a government portal. And then, they can verify it there. Ayun. Di ba meron tayong ano yung sabi natin na nandun lahat ng National IDs? Yeah, eGov yung sa- Super App. eGov. Yes, Oo, yes. pwede doon. Actually po, di ba the order was to integrate all the systems. Opo. So, papunta po tayo doon. Papunta doon Yes, pa lang, at least. Oo. Kasi sinasabi, nandun lahat yung iba pang mga IDs natin. Ano po? Yes po. Parang si National ID po ngayon, we're talking with PhilSys, mga ganun po, sa PSA. So kasama po si PSA with regard to the technical working group of the Unified Persons with Disability Identification System. Opo. Sir, go ahead. May magandang tanong kasi dito si Ariel Villanueva. Good morning sa'yo. Nanonood sila ngayon sa YouTube. Sabi niya, question, sir, regarding renewal ng ID. Need ba talaga raw ng current medical certificate? Kahit physically kita naman na putol ang paa or bulag na talaga? Based on our current AO po, NCDA AO Administrative Order Number 1 Series of 2021, pag apparent po, tapos renewal ang pinag-uusapan, hindi na po. Pag sinabi natin apparent, kitang-kita. So, sabi natin putol paa, putol kamay, hindi na po necessary yung ating medical certificate. But with respect to those medical certificates that have expiry po, kasi meron medical certificate 6 months, 1 year lang. So, need talaga to have those medical records. But yung tinatawag nating disability certificate po, it's actually for proof na meron kasing mga non-apparent na mga persons with disabilities na nawawala. So, kailangan po, kaya may period tayo na 5 years for the expiry of the cards based on that AO din para po ma-screen out talaga natin that those benefits provided for our persons with disabilities sa kanila talaga mabibigay lang. What do you mean nawawala? May mga tendencies po na parang sabihin natin yung parang psychosocial, example lang po. May tendencies po na with the Medicine, medications, yes. nawawala na siya. So, hindi na siya persons with disability per se. So, yun Yung po. mga may mental disability, di ba? Yung mga ganun po. Or, Meron pong mga cases na ganon. And then, or psychosocial, tama. Parang Yes. psychological. yes po. Na pag uminom ka ng gamot,
parang medyo You're getting namamanage. better, and then at the same time with therapy and then sessions, nawawala po talaga siya. Sir, So mga yun po. comorbidities kasama ba dyan? Depende. Merong particular rare diseases that we have. We call it the disability on rare diseases. So meron pong listing, exclusive list si DOH na nilalabas on those kinds of diseases. Opo, opo. So it's considered as parang rare diseases po. Opo. Sir, para po sa mga nakikinig ngayon, no, para ma-visualize nila, sabihin natin, LGU1, mag-issue ng ganitong PWD ID, color blue. Sa kabilang LGU, kulay green, di ba? Eto sir, ano ang magiging itsura ng Unified PWD ID? Okay, the digital ID po na itsura, it will be one ID. I was informed na meron po siyang parang mga logos natin, government logos, and then I think there will be a logo of the LGU then. But with respect to the color, with respect to the format, with respect to the inputs there in that ID, isa lang po siya nationwide. Okay. Ito may question dito si Jefferson de Lima. Can a cancer survivor be considered as PWD? Based on our law, yes po. Okay. Cancer based on legislation, past legislation, is considered as a person with disability. So pag mag-cancer zero ka man, na-survive mo yung cancer, or a person living with cancer, pwede po siyang magkaroon ng Persons with Disability Identification Card po. Hindi ko alam yun. Buti may nagtanong dito ha, si Jefferson de Lima. So kunyari kahit na-survive mo na, kunyari 10 years ka, sabihin mo na cancer-free, you are still considered a PWD. Kasi if I'm not mistaken po, kahit cancer-free ka, may medications ka pa rin. At saka hindi mo alam kung kailan babalik yun. Yes, diba? kung magre-recur ba siya or something like that. Opo, Pero opo. pwede po bang mag-invite na lang sa kanila para makita nila ng types of disabilities in our website? Ay, sige, Sige po, sir. sige Sa po. Attorney, go, ncda.gov.ph. Okay. Andun po yung mga detalye, real-time na detalye with respect to the types of disabilities natin. And then at the same time, andun po yung kung ilan yung na-issuehan ng IDs ng persons with disability with those types of disabilities po. Ayan. So, para naman kay Liam, actually, tinatanong din yan, no, medyo napag-usapan din natin to sa psychosocial, related to sir, depression, anxiety, kasama po ba siya? Well, yun nga, no, if gusto po natin siyang i-clarify, ncda.gov.ph. Ayan po. Sa ngayon, Attorney Walter, nasaan na tayo dito sa rollout ng Unified PWD IDs? At sa tingin nyo, kailan kaya natin ito makukumpleto? Oo. Ilan ba yung target natin po? Million, no? Nasa 2.4. 4 million sa buong bansa Yes na po. PWDs. Kailan po natin makukumpleto Ang yan? ano lang po talaga dito, ang challenge is that our partner LGUs through our PDAOs po will really encode those those IDs. So meron naman tayong mga analytics to see whether or not na nakapag-input na ba sila or they need assistance. So yun po yung mga tinitingnan nating challenges after this rollout po. So sa ngayon po, nasa third batch na tayo for Luzon na rollouts kasi hindi pwedeng pag nagte-training ka kasi hindi siya advisable na sobrang dami yun eh. Kasi 'di ba isa-isahin mo sila. So naglimit lang po kami ng mga roughly 50 plus LGUs every session. And then and so on and so forth po hanggang sa masaturate natin yung ating mga LGUs po. Yan. So mga gaano katagal pa tingin nyo? At saan po ngayon yan kumbaga nagkaroon na kayo ng pilot rollout po, ano? Yes po. Saan po ang mga Yung pilot rollout natin was last September and then now we're at the rollouts. But ang order naman po ng ating butihing secretary, the secretary of DSWD, Rex Gatchalian, and also our chairperson of the National Council on Disability Affairs, ang sabi niya po is as soon as possible po talaga. Opo. Sir, question po. Meron pong question dito si Copy Awesome Journey. Sa mga minor na PWDs, paano po sila magkakaroon ng digital PWD IDs? Pero isa rin po no, ang mga minors ba iba rin ang PWDs or iisa lang po yan regardless of age? Pag tinanong po kasi natin with respect to the disability sector, silang lahat women, children, lahat adults or kahit senior citizens. Iisa yan. Isa lang po yan silang lahat. So there are two categories, 'di ba? Apparent and unapparent, and then there are types of disabilities. So yung sa types of disabilities, isa lang po silang lahat.
Ano nga ba yung apparent and Non-apparent. non-apparent? Nakikita at hindi nakikita. At hindi nakikita. Oo. Ay ngayon, ito hindi nakikita. Question from I am Merck. Related kaya siya o siya ba si Richard Merck? Lagi nakikinig sa atin. Hi, Sir Hello, Richard. sir. Yes, sabi niya, person with diabetes and hypertension, considered po bang PWD? With respect to that, yung illnesses na yon, hindi po. Pero if those illnesses nag-create siya ng part of those types of disabilities, like for example, nagkaroon na siya ng physical disability, pinutol na yung paa niya, pinutol na yung kamay niya. So, ang disability niya, it's not the mataas yung sugar niya or ano yung hypertension ba. It's more on kasi wala na siyang kamay, wala na siyang paa. So, naging physical disability siya. Oo. So, hindi per se mismong diabetes or hypertension. Nako, kung ganun lahat na ng Pilipino, hindi. Ang dami pong may hypertension, ha? Tsaka yung diabetes, parami ng parami. Common yan. Common. Oo, very common. Kaya, sana po ay maiwasan natin. Ibang topic yan sa Dr. Servisyo. Ayaw po natin magkaroon ng PWD-ID dahil lang dyan, ano? Opo. Alright, sa iba pang mga concerns ng ating mga kababayan, paano po, attorney, kung ikaw ay kunyari nagpunta sa restaurant tapos may nangyari, di ba? I'm sure kayo ng mga comments, ayaw tanggapin yung PWD Yes. ID niya. Opo. So paano po yun, anong gagawin ng taong yun? Number one po, for general information, there is always a presumption of regularity once a person is carrying a persons with disability identification card na persons with disability siya. So technically by law, you are the facility should be vigilant na okay, persons with disability to, bibigyan ko talaga to siya ng proper rights niya kung ano yung benepisyo na nabibigay sa kanya. But with respect naman dun sa comfort room and then at the same time sabihin natin worst comes to worst, non-apparent na hindi nakikita. The best way to show that he or she is a person with disability is the identification card. Ngayon, i-present where talaga. can they complain? Let's say, di ba minsan may mga kwentong ganyan, di tinanggap, sinabi tampered, kaya Or nga like, di ba, fake non-apparent. yan, ganyan, non-apparent, di nakikita, Nangyari nagkaroon yan sa ng kakilala ko. discrimination. Legit na PWD, meron Oo. siya talaga sa visual disability, non-apparent, pero hindi Oo. tinanggap. Oo, hindi tinanggap. Kasi nga, walang way to verify. Yes, exactly, sir. Oo. And now, mayroon tayong verification system. But with respect to, as of the moment, day-to-day natin, kasi nasa rollouts tayo, pinakauna po talagang procedure dyan is to report with the facility. Kasi baka hindi alam ng facility na yung staff nila hindi nagkaroon ng disability sensitivity training. But sabihin natin, pagkatapos dun sa facility, wala pa rin. Diretso na po dun sa nag-issue ng IDs natin or within that PIDAW or jurisdiction na kung saan. Kasi jurisdictional po yung paggamit eh. Opo. So sabihin natin, kung nandito ka sa Quezon City, so pupunta ka ng PIDAW Quezon City na i-file mo yung report na there is a facility or there is an institution na hindi po tinatanggap yung aming identification cards. So from there po, dahan-dahan po yan, may mga steps for legal purposes. Pero enough ba na sabihin ng establishment na kasi maraming namimeke, kaya hindi kami tumatanggap niyan? Yun po yung parang logical naman din yun. Kasi syempre they have to safeguards safeguards din yung capital din nila, and then at the same time pag glaring talaga na fake. But yun nga, sabi ko nga, there is a presumption of regularity na dapat i-honor yung person or persons with disability na may identification card. Okay. Okay. May question po dito from Bel Roque. Yun pong mga nauna na legitimate IDs, yun po ba ay magagamit pa? Ako po ay may non-apparent PWD. Sa vision po, may loss of vision due to previous stroke. But I have a med certificate 3 years ago which was supported docu sa naunang PWD ID. Need pa ba ipa-certify na naman? Number one po, magagamit talaga nila. And then, second po, she has to register with the Unified Persons with Disability ID system. Para po, pag every time na may mga institutions or stakeholders natin na nag-question dun sa non-apparent na disability niya, pwede niyang sabihin na, okay, ito yung, you can verify me here.
this is me. Kaya minsan Yes. pag ay maganda nga ano rin 'yon, parang kumbaga meron kang additional document para wala nang argument hindi na kayo magtatalo o eto may medical certificate, tawagan mo niyo yan kung gusto niyo, no? Exactly Yung po. doktor na yan or hospital na yan. May isa pang question, May no? isa pa po. Attorney, sa psoriasis po, considered PWD po ba? Ang alam ko po sa rare diseases is the arthritic psoriasis. I'm not a doctor so ano Very naman. specific, Pero ano? specific siya sa rare Oo. diseases. So not all. But Opo. I believe there is a pending bill that asking na masama yung ating mga kapatid na may psoriasis. May ano naman po, may medical galaw. basis naman talaga Opo. because of what they're having, the condition Yun that they're grabe. having. Oo, talagang mahirap po yan. Alright, ako maraming salamat. Pero pending bill pa lang, baka akala ng mga, meron, sa ngayon, pending bill pa lang yung sa may psoriasis or psoriasis. Yes po. Oo, to be considered as PWD, pero may specific klase. Tingnan Yung na lang po arthritic sa inyo. psoriasis, yung Arthritic I think that psoriasis. is the kind of psoriasis po na nung nagdidikit-dikit na yung Ng mga mga kamay niya, kamay. paa Oo, niya, hindi mo naman Special yung case na yun. kilikili niya buksan. nakadikit ganon. May mga ganon. Okay. So yun po yung nako-consider, but as of the moment there's no law pa po na ma-consider siya. Oo. But with respect to other disabilities po, pwede po kasi maraming pong mga persons with disability having multiple disabilities. So Yes. pwede naman siyang magpakuha ng ID with another disability kung meron naman siya. Opo. Alright. So, sige, bilang panghuli, ano nga po ulit yung website ninyo? Or may Facebook rin po ba, sir? Yes po. Siguro po for those mga viewers po natin ngayon, tsaka listeners natin na gusto pang malaman kung ano-ano yung mga programs and services and at the same time pag gusto nyo malaman anong mga batas regarding the persons with disability rights and privileges, they could visit ncda.gov.ph and they could always follow us sa Facebook din page namin po sa National Council on Disability Affairs. Alright, maraming salamat sa ating KOTD Kaserbisyo of the Day, Attorney Walter Alava, spokesperson ng National Council on Disability Affairs. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir.